Kabanata 1706, ang matandang may nakatagong espada. Matapos ang nagdaang mga pangyayari, sabay-sabay na tumanggo ang lahat bilang pagsang-ayon sa pamumuno ni Zephyr. Hindi ko sasayangin ang tiwalang ibinigay ninyo sa akin, kalmadong wika niya. Agad niyang inayos ang kanilang grupo. Tiyanyo, gamitin mo ang iyong mapanuring mata upang bantayan ang paligid at tuklasin ang anumang panganib. Li Bufan, ang Taiching Sword Academy ang magsisilbing pangunahing puwersa sa oras na sumiklab ang labanan. Sa loob lamang ng ilang sandali, malinaw na naipamahagi ni Zephyr ang tungkulin ng bawat isa. Napatingin ang lahat sa kanya ng may paghanga. Bagamat bata pa siya, taglay niya ang husay ng isang tunay na pinuno. Wala siyang pinalampas na detalye, at bawat isa ay nabigyan ng papel na babagay sa kanilang kakayahan. Walang nag-aksaya ng oras. Sa gitna ng napakaraming panganib sa loob ng primordial space, mabilis silang nagpatuloy sa kanilang paglalakbay. Swoosh! Lumipas ang kalahating araw. Bigla silang nasalubong ng isang malaking grupo ng mga tao. Halos 60 rin ang bilang ng mga ito, ngunit ang bawat isa ay naglalabas ng napakalakas na aura. Sa kanilang unahan ay nakatayo ang isang payat na matandang may hawak na tungkod. Mukhang malabo ang kanyang mga mata, ngunit paminsan-minsan ay kumikislap ang mga ito ng nakakakilabot na liwanag. Nakilala agad siya ni Zephyr. Ito ang kilalang eksperto ng Qinglan Territory, Senior Li. Hahaha. Mga kaibigan mula sa Domain of Muan. Hindi ko inaasahang magkikita tayo rito. Magiliw ang kanyang ngiti, ngunit habang nagsasalita ay mas lalong humigpit ang pagkakahawak niya sa kanyang tungkod. Napansin agad ni Zephyr ang kakaiba. May nakatagong espada sa loob ng tungkod. Tahimik niyang ipinadala ang impormasyong ito kina Shangguan Chanyo at Li Bufan gamit ang voice transmission. Hahaha. Hindi rin namin inaasahan ang pagkikitang ito, sagot ni Li Bufan. Ngunit bakit ninyo kami hinaharangan? Hindi nagbago ang ngiti ni Senior Li. Wala kaming masamang balak. Naubos lang ang aming mga elixir at mga kayamanan matapos kaming makapasok sa primordial space. Kaya nais naming humiram ng ilan sa inyo. Huminto siya sandali bago muling ngumiti. At syempre, pati na rin ang inyong mga loot ring. Sa sandaling iyon, naging malamig ang buong paligid. Lalong kumunot ang noo ni Zephyr. Alam na niya ang tunay na pakay ng matanda. Hindi ito pakiusap. Isa itong pangho-hold up. Tahimik niyang kinausap ang lahat sa pamamagitan ng Divine Sense. Huan Qing. Maghanda ka. Li Bufan. Kapag bumilang ako ng 3, pumili agad kayo ng kalaban at sabay-sabay tayong umatake. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng lahat. Talaga bang lalaban tayo? Ang aura ni Senior Li ay malinaw na nasa Alchemy Realm. Isa siyang halimaw na higit na malakas kaysa sa mga nakalaban nila noon. Kahit ang mga pinakamatitinding henyo ay hindi makatitiyak kung kaya nilang harapin ang isang tunay na eksperto sa antas na iyon. Ngunit sa kabila nito, nanatiling kalmado ang mukha ni Zephyr. Sa kanyang mga mata, unti-unti nang sumisiklab ang apoy ng labanan. Kung gusto ng Qinglan Territory ng digmaan, handa silang salubungin ito. Magtatagumpay kaya ang grupo ni Zephyr laban sa isang tunay na alchemy expert, o ito na ba ang pinakamapanganib na laban na haharapin nila? Kabanata 1707, ang pagsisimula ng malawakang digmaan. Maniwala ka sa akin. Bahagyang ngumiti si Zephyr. Sa kabila ng napakalakas na aura ni Senior Li, wala man lang siyang ipinakitang takot. Bagamat isa itong tunay na eksperto sa Alchemy Realm, kasama naman ni Zephyr ang 6 na henyong umabot na sa ika-9 na antas ng Spirit Realm. Para sa kanya, hindi pa rin ito sapat upang umatras. Dahan-dahan siyang nagsalita. Senior, wala kaming tutol na ipahiram sa inyo ang aming mga kayamanan. Ngunit sana'y maawa kayo sa amin. Hindi kami ganoon kalakas, at kakaunti lamang ang aming mga elixir at kayamanan. Nakangiting tumanggo si Senior Li. Hahaha. Mabuti. Marunong kang umasal. Kung kusang loob ninyong ibibigay ang inyong mga kayamanan, ililigtas ko ang inyong mga buhay.
Total, matagal nang magkaibigan ang Chinglian Territory at ang Domain of Muan. Kung gayon. Maraming salamat, Senior. Magalang na yumuko si Zephyr. Pagkatapos ay inilabas niya ang isang loot ring at marahang inihagis ito patungo kay Senior Lee. Habang papalapit ang loot ring, biglang nagbago ang ekspresyon ni Zephyr. Nanlisik ang kanyang mga mata. Ngayon na. Swoosh. Sa isang iglap, binuksan niya ang kanyang eye technique. Kasabay nito, sumabog ang isang napakalakas na soul storm, na tumama sa kamalayan ng lahat ng nasa Chinglian Territory. Spirit Illusion Skill. Buhayin. Kasabay ng utos ni Zephyr, sabay-sabay ding kumilos ang mga disipulo ng Illusory Academy. Ang kanilang mga teknik sa ilusyon ay agad na nagsanib sa soul technique ni Zephyr. Sa loob lamang ng isang kisap mata. Isang napakalakas na espiritual na ilusyon ang bumalot sa buong Chinglian Territory. Patayin. Kasabay ng sigaw ni Zephyr, sabay-sabay ding umatake ang lahat. Swoosh. 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 Kumawala ang napakaraming sword energy mula sa Taiching Sword Academy, habang ang iba ay nagpakawala rin ng kani-kanilang pinakamalalakas na teknik. Ninais nilang tapusin agad ang laban bago pa makabawi ang kalaban. Ngunit, mga hanggal. Biglang umalangaw-ngaw ang galit na sigaw ni Senior Lee. Sa isang iglap ay nabasag niya ang ilusyon. Boom! Malakas niyang ibinagsak ang kanyang tungkod sa lupa. Sa sandaling iyon, isang nakapangangilabot na presyon ang sumabog sa buong paligid. Rumble. Nagbitak ang lupa. Niyanig ang kabundukan. Ang lakas ng isang tunay na alchemy realm expert ay agad na nagpakita. Halos walang naging epekto sa kanya ang pinagsamang soul technique at illusion skill. Sa isang kisap mata pa lamang ay tuluyan na siyang nakawala sa bitag. Galit na galit siya. Paanong ang isang batang nasa spirit realm ay nang-ahas na gamitin siya? Dagandong. Muling sumabog ang kanyang aura. Sunod-sunod na nagkaroon ng malalalim na bitik ang lupa, at ang buong paligid ay tila guguho anumang sandali. Ngunit sa mismong sandaling iyon, isang malamig at mapanghamak na tinig ang biglang umalangaw-ngaw. Hey! Chinglian Territory. Alchemy Realm. Sino sa tingin mo ang kinatatakutan namin? Sa isang iglap, lahat ng mata ay napalingon sa pinagmulan ng boses. At doon magsisimula ang tunay na digmaan. Sino ang misteryosong taong nang-ahas hamanin si Senior Lee? At sapat ba ang kanyang lakas upang pigilan ang isang eksperto sa Alchemy Realm? Ang sagot ay mabubunyag sa susunod na kabanata. Kabanata 1708, Ang Banggaan ng Espada at Kaluluwa. Isang malamig at makapangyarihang tinig ang umalangaw-ngaw, tila boses ng isang Diyos na bumababa mula sa kalangitan. Kasabay nito, sumabog ang isang nakapangangilabot na aura. Kumidlat ang kalangitan. Sa ibabaw ng kawalan, unti-unting lumitaw ang isang dambuhalang anino ng tunay na dragon, na naglalabas ng walang kapantay na banal na kapangyarihan. Boom! Kasabay ng malakas na sigaw ni Zephyr, bumagsak ang nakakatakot na puwersa. Ang lupang patuloy na nabibitak dahil sa lakas ni Senior Lee ay biglang tumigil sa pagguho. Nakatayo si Zephyr sa gitna ng nagngangalit na enerhiya. Ang tunay na enerhiya ay umiikot sa kanyang katawan, habang ang anino ng dragon ay pumapalibot sa kanya. Sa sandaling iyon, para siyang isang Diyos ng digmaan na bumaba sa mortal na daigdig. Alam niyang iisa lamang ang tunay na banta. Senior Lee. Kapag bumagsak ang matandang eksperto, ang natitirang mga mandirigma ng Chinglian Territory ay magiging parang hukbong nawalan ng pinuno. Swoosh! Kumislap ang katawan ni Zephyr. Kasabay ng paggalaw niya ay sumabay rin ang anino ng dragon. Muling namula ang kanyang mga mata. Patayin. Swoosh! Parang isang matalim na palaso ang soul sting, na walang awang tumagos patungo sa kaluluwa ni Senior Lee. Nagbago ang ekspresyon ng matanda. Ramdam niya ang napakalaking panganib. Ngunit hindi pa iyon ang katapusan. Soul Prison. Sunod na pinakawalan ni Zephyr ang isa pa niyang soul technique. Dalawang nakamamatay na teknik ang sabay na bumagsak sa kaluluwa ni Senior Lee. Kahit isang tunay na eksperto sa Alchemy Realm, hindi niya ito lubusang naipagtanggol.
Sa isang iglap, nanghina ang kanyang kaluluwa at sandaling nawalan siya ng malay. At iyon ang pagkakataong matagal nang hinihintay ni Zephyr. Swoosh! Sabay-sabay na lumipad ang 7 Scarlet Black Sword, na tila 7 bituin ng kamatayan. Hayop ka! Wawasakin kita! Nagising si Senior Lee sa matinding galit. Agad niyang itinaas ang kanyang tungkod upang harangin ang paparating na mga espada. Ngunit huli na. Slash! 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 Sunod-sunod na tumama ang matatalim na sword energy. Bagamat naiwasan niya ang nakamamatay na tama, nag-iwan pa rin ang mga ito ng malalalim at dagwang sugat sa kanyang katawan. Ngunit hindi pa rin siya bumagsak. Bilang isang eksperto sa alchemy realm, hindi ganoon kadaling kitilin ang kanyang buhay. Whoosh! Humugot siya ng hininga. Pagkatapos, unti-unti niyang hinugot ang mahabang espadang nakatago sa loob ng kanyang tungkod. Shing! Sa paglabas ng espada mula sa kaluban, sumabog ang napakatalim na sword intent. Libu-libong sword energy ang tila malakas na bagyong sumugod patungo kay Zephyr. Kasabay nito. Samantala, sina Li Bufan, Huan Qing, Shang Guanchanyo, at ang iba pa ay hindi pinalampas ang pagkakataon. Habang abala si Senior Lee kay Zephyr, mabilis nilang sinalakay ang mga disipulo ng Qinglan Territory. Dahil sa pinagsamang kapangyarihan ng Soul Technique ni Zephyr at ng Illusion Technique ng Illusory Academy, halos lahat ng kalaban ay nahulog sa pansamantalang ilusyon. Sa loob ng 5 hanggang 6 na segundo, wala silang kakayahang lumaban. At sapat na ang ilang segundong iyon upang isa-isang pabagsakin sila ng mga henyo ng Domain of Muan. Sunod-sunod na bumagsak ang mga mandirigma ng Qinglan Territory. Nag-alingaw-ngaw ang kanilang mga sigaw sa buong larangan ng digmaan. Nang makita iyon, tuluyan nang nagliyab sa galit si Senior Lee. Namula ang kanyang mga mata, at ang kanyang mukha ay nabalot ng matinding puot. Mga hamak! Mga hamak kayong lahat! Isang batang spirit realm lang ang nang-ahas na ipahiya ako ng ganito. Zephyr! Papatayin kita kahit kapalit pa nito ang buhay ko. Magagawa kaya ni Senior Lee na baliktarin ang laban gamit ang kanyang tunay na kapangyarihan? O tuluyan na ba siyang babagsak sa kamay ni Zephyr? Ang susunod na kabanata ang magpapasya sa kapalaran ng kanilang sagupaan. Kabanata 1709, ang pagbagsak ni Senior Lee. Ha ha ha. Malamig na ngumiti si Zephyr. Sa sumunod na sandali, isang dambuhalang anino ng sibat ang lumitaw sa himpapawid at bumalot sa loob ng 5 kilometro. Bagamat isang tunay na eksperto sa alchemy realm si Senior Lee, hindi na may kakailan na ang lakas ni Zephyr ay matagal nang lumampas sa ordinaryong spirit realm. Sa pagsasanib ng kanyang mga soul technique, sword intent, lightning power, at true dragon force, may kakayahan na siyang pumatay ng isang first-level alchemy cultivator. Swoosh! Nagtipon ang lightning spear ng napakalakas na kulog at kidlat. Sa pagpapalakas ng kapangyarihan ng True Dragon, buong lakas itong bumagsak sa mahabang espada ni Senior Lee. Buzz! Kahit isang pambihirang sandata ang espada ng matanda. Hindi nito kinayang salagin ang nakakatakot na puwersa ni Zephyr. Walang pag-aalinlangan, muling sumugod si Zephyr. Ang kanyang katawan ay naging tila isang kidlat. Sa isang kisap mata, tumagos siya sa harapan ni Senior Lee. Buzz! Buzz! Isang nakasisilaw na kidlat ang sumiklab. Kasabay nito, ang napakatalim na enerhiya ay walang awang tumagos sa katawan ni Senior Lee. Sa harap ng lahat, ang katawan ng eksperto sa alchemy realm ay hiniwa ng walang katapusang kidlat at sword energy. Nagkapira-piraso ito sa isang iglap. Emph! Bahagyang sumangot si Zephyr. Hindi man lang niya kinaya ang isang buong pag-atake. Ngunit hindi pa rin siya naging kampante. Muli niyang pinakilos ang tunay na enerhiya sa kanyang katawan. Boom! Kumulog ang kalangitan. Nagliyab ang kidlat. Ang natitirang katawan ni Senior Lee ay agad na nasunog hanggang sa maging maitim na abo. Sa isang ihip ng hangin, tuluyan itong naglaho. Isang makapangyarihang eksperto ng Qinglan Territory ang ganap na nabura sa mundong ito. Nang makita ang pagbagsak ni Senior Lee, tuluyang nanghina ang loob ng mga mandirigma ng Qinglan Territory.
Nagkagulo ang kanilang hanay. At hindi pinalampas ng grupo ni Zephyr ang pagkakataon. Sa loob lamang ng ilang sandali, isa-isang bumagsak ang lahat ng natitirang kalaban. Wala ni isa ang nakaligtas. Tahimik na bumalot ang buong larangan ng digmaan. Ha! Napabuntong hininga ang lahat habang nakatingin sa mga bangkay na nagkalat sa lupa. Sa napakatinding labanang iyon. Maliban sa ilang bahagyang nasugatan, walang namatay kahit isa sa panig ng Domain of Muan. Isang himala ang naging resulta. At alam ng lahat kung sino ang may pinakamalaking ambag. Zephyr. Kung hindi dahil sa kanyang mabilis na pagpapasya, matinding soul technique, at napakalakas na lakas sa pakikipaglaban. Imposibleng makamit nila ang ganoong kalaking tagumpay. Nakakatakot talaga ang taong ito. Tahimik na napatingin si Huan Ching ng Illusory Academy kay Zephyr. Unti-unting sumibol sa kanyang puso ang isang damdaming matagal na niyang hindi nararanasan. Takot. Hindi alam ng iba ang tunay na dahilan ng kanilang madaling tagumpay. Ngunit bilang isang disipulo ng Illusory Academy, malinaw niyang nauunawaan ang katotohanan. Hindi sapat ang kanilang illusion technique upang mapigil ng ganoon katagal ang napakaraming eksperto. Ang tunay na dahilan ay ang misteryosong soul technique ni Zephyr. Isang kakayahang halos imposibleng ipagtanggol. Isang teknik na kayang ikulong ang kaluluwa ng kalaban at gawing walang laban ang pinakamalalakas na eksperto. Hindi pa siya kailanman nakakita ng ganoong kapangyarihan. At sa unang pagkakataon, ang isang binatang halos kaedad lamang niya ay nagparamdam sa kanya ng matinding pangamba. Anong iba pang mga lihim ang itinatago ni Zephyr? At anong mas mabagsik na panganib ang naghihintay sa kanila sa kailaliman ng primordial space? Ang sagot ay magsisimula sa Kabanata 1710. Narito ang inayos na bersyon para sa voice-over, inalis ang apelyido ni Zephyr, pinaganda ang daloy ng kwento, at nilagyan ng mas matinding tensyon at cliffhanger. Gitling-gitling-gitling. Kabanata 1710, ang espadang Gale at ang madilim na balak ng kaaway. Ano ito? Habang nililinis ng lahat ang paligid ng labanan, biglang nanigas ang mukha ni Li Bufan. Sa kanyang kamay ay isang mahabang asol na espada na naglalabas ng matatalim na sinag ng liwanag. Sa talim nito, may nakaukit na isang sinaunang salita. Agad itong nakilala ni Zephyr. Gale. Hindi iyon ordinaryong espada. Ito ang sandata ng isang henyong eksperto ng Tai Ching Sword Academy. At ang singsing na illusory. Ito ang mahiwagang kayamanan ng isang elder ng Illusory Academy. Ang saber na ito. Pag-aari ng Sky Sea Academy. Sunod-sunod na napabulalas ang lahat. Lalong bumigat ang kanilang pakiramdam. Napakaraming banal na sandata at mahiwagang kayamanan mula sa iba't ibang akademya ang natagpuan sa lugar na iyon. Iisa lang ang ibig sabihin nito. Maraming mandirigma ng Domain of Muan ang pinatay, at ninakaw ng mga kalaban ang lahat ng kanilang mga sandata at kayamanan. At ang mas nakakatakot, isa pa lamang ito sa mga grupong gumagalaw sa teritoryo ng Qinglan. Sa loob ng primordial space, malamang ay marami pang ibang koponan ang walang awang nangangaso sa mga mandirigma ng Domain of Muan. Huminga ng malalim si Li Bufan. Mukhang kailangan na nating maghiwa-hiwalay. Tumanggo ang lahat. May kanya-kanya silang akademyang kailangang iligtas. Kung mananatili silang magkakasama, maaaring huli na ang lahat bago nila marating ang iba. Mas mabuti nang maghiwalay tayo at tumulong sa iba't ibang grupo. Kung hindi natin sila maaabutan sa oras, baka wala na tayong mailigtas. Walang tumutol. Matapos ayusin ang paligid, mabilis silang naghiwa-hiwalay at nagtungo sa iba't ibang direksyon. Naging seryoso ang mukha ni Zephyr. Bagamat bago pa lamang siya sa Alchemist Alliance, hindi niya hahayaang mapahamak ang mga taong tumanggap at nagpakita ng kabutihan sa kanya. Lahat kayo. Mag-ingat. Sa isang iglap. Parang kidlat na sumugod si Zephyr. Halos maubos na ang kanyang tunay na enerhiya, ngunit hindi siya tumigil. Patuloy niyang pinalawak ang kanyang spirit energy upang hanapin ang kinaroroonan ni Zuan Yu at ng iba pa. Alam niyang may hari ng demonyo ng sumpa na nagbabantay sa kanila.
Ngunit hindi pa rin mapalagay ang kanyang kalooban. Bigla, isang malakas na tawanan ang umalangaw-ngaw mula sa di kalayuan. Ha ha ha. Napakaganda ninyo. Walang makapipigil sa amin ngayon. Sa isang kisap mata, naging napakalamig ng mga mata ni Zephyr. Walang pag-aalinlangan siyang sumugod patungo sa pinanggagalingan ng tinig. Pagdating niya, bumulaga sa kanya ang isang nakagigimbal na tanawin. 4 na babaeng mandirigma ng Domain of Muan ang nakahandusay sa lupa. Sugatan. Mahihina. At wala ng lakas upang lumaban. Sa kabila nito, nagawa pa ring isigan ng isa sa kanila. Kayong mga halimaw. Hindi namin kayo patatawarin. Nagliliyab sa galit ang mga mata ni Zephyr. Unti-unti niyang hinigpitan ang hawak sa kanyang sandata. Ngunit, sino nga ba ang mga kalabang naglakas loob gumawa ng ganitong kalupitan? At darating pa kaya si Zephyr bago tuluyang mawalan ng pag-asa ang 4 na mandirigma? O huli na ang lahat? Abangan ang susunod na kabanata.